Parating na magte-training sa inyo kaya magsipaganda na kayo. Anunsyo ng supervisor na nag-hire kay Beatrice. Nakapasa siya sa unang screening at interview sa pinakamalaking meat producers and distributors company sa Pilipinas, ang Perez Foods na subsidiary ng Perez Group of Companies. Nasa probinsya ng Quezon ang Perez Food Factory. Maswerte si Beatrice dahil kahit babae siya ay natanggap pa rin siya. Sisiw lang naman sa kanyang trabaho roon dahil sanay siya sa palengke. Kaya naman heto siya ngayon sa unang araw ng training niya bilang butcher. Nang bumukas ang pinto ng silid kung saan tinitipon ang mga bagong hired employees, ay napanganga si Beatrice nang maglakad papasok ang isang matangkad na lalaki. Maputi ito at may mapungay na mga mata na agad nakaakit sa dalaga. Kabaliktaran naman sa reaksyon ni Beatrice. Agad na nalukot ang mukha ng bagong dating na si Clade nang makita ang dalaga. Bakit may babae rito, Coco? Sino siya? Iritableng tanong ni Clade. Bumaling ito sa supervisor na natatarantang agad na lumapit dito. Sir, si Miss Beatrice de los Reyes po siya. Nakapasa po siya sa screening at interview. Qualified po siya na mag-training bilang butcher. Paliwanag agad nito. Paano naging qualified na maging butcher ang isang babae? Wala naman tayong female hiring, di ba? Hindi naman nagustuhan ni Beatrice ang tono ng pananalita ng bagong dating na binata. Mawalang galang lang po, sir. Pero minamaliit po ba ninyo ang pagkababae ko? Anong masama sa pagiging babae ko? I'm not talking to you, miss. Lalong nag-init ang ulo ni Beatrice sa pagsusuplado ng lalaki sa kanya. Sinubukan siyang patigilin ng supervisor sa pagsagot, pero hindi nagpaawat si Beatrice. Alam ko po na hindi ako ang kausap niyo, sir. Pero ako po ang tinutukoy niyo dahil ako lang naman ang babae rito. Kaya magsasalita ako. Nakapasa po ako sa screening at interview ng patas. Kaya ano po bang problema mo? The problem is you. You're a woman. Ano problema kung babae ako? Kaya ko magkatay ng manok, ng baboy at kahit na baka. At isa pa, discrimination sa aming kababaihan yung ginagawa mo, sir. Pwede kitang ireklamo sa Department of Labor, sa Women's Desk o sa Gabriela. E di magreklamo ka. Ba't? Agad na namagitan ng supervisor sa dalawa. Sir Clade, ako na po nakikiusap sa inyo. Palampasin na po sana ninyo si Beatrice. Qualified naman po kasi talaga siya. I assure you, sir. Bumaling si Clade dito. At kung hindi, kayo na po ang bahalang magpasya pagkatapos ng training niya, sir. Fine. Papayag ako mag-training siya. Pero isang pagkakamali lang ay paaalisin ko agad siya. At pati ikaw ay mananagot ko ako. Alam mong lalaki lang ang pwede dito pero tumanggap ka ng babae. Hindi ka ba sinabihan ng HR? Sinabihan naman po ako ng HR kaso kulang po talaga tayo sa tao, sir. Napabuntong hininga si Clade. Kulang talaga sila sa tao tapos peak season pa. At marami talaga silang order sa iba't ibang panig ng bansa. Fine. Napipilitang sagot ni Clade sabay baling sa dalaga. Babantayan kita, Miss de los Reyes. Oras na magkamali ka, tatanggalin kita agad. Tinigilan ni Beatrice ang sarili na barahin pa ang lalaki. Baka magbago pa ang isip nito. Isa pa ay mukhang mas mataas ang katungkulan nito kay Sir Coco. Kailangan pa naman niya ang trabahong ito. Kailangan niyang makapag-ipon para makapag-enroll siya sa susunod na taon. Hindi sapat ang kinikita niya sa palengke para makapasok sa kolehiyo. Mabuti na lang at nasabihan siya ng isa sa may-ari ng pwesto sa palengke tungkol sa paghahanap ng mga bagong butcher ng kumpanya ng mga Perez. Pero hindi naman niya inaasahan na may makikilala siyang gwapo nga, saksakan naman ng sungit na lalaki. Hindi niya alam kung anong posisyon nito dahil hindi naman nagpakilala. Talagang antipatiko. Pero nalaman din niya kay Sir Coco na general manager nila ito kaya medyo tinalaban siya ng hiya sa pagsagot dito kanina. Katulad nga ng sinabi ni Clade ay parati ito nakabantay sa kanya. Kaya naman inis na inis si Beatrice. Uy, baka naman ma-triple murder mo na yung karne na yan hanggang maging giniling na. Ang sama ng tingin mo kay Sir Clade eh. Baka ma-imagine mo na siya yung kinakat mo. Pukaw kay Beatrice ng kasamahang si Anton. Nakilala niya ito noong araw ng interview. Nakanguso at hindi maipinta ang mukha na nilingon niya ito. Obvious naman kasi na pinag-iinitan niya ako eh. Ano bang masama sa pagiging babaeng butcher? Bawat kilos ko lagi na lang siyang may puna. Kulang na lang pati pagkain at pagpunta ko ng banyo bantayan niya ako. Hayaan mo na. Ipakita mo na lang sa kanya na kaya mo talagang trabaho to. Bakit naman kasi sa dami ng trabaho ay ito pa ang natipuhan mo? Kasi malaki ang pasahod nila. Mabilis ako makakapag-ipon ng pang-tuition ko.
At isa pa, sa palengke ako halos lumaki. Kaya maning-mani na sa akin na paghihiwa ng mga karne, no? Pero hindi to palengke. Ibang paraan ng paghihiwa at paghahandle ng mga karne rito. Sabay na napalingon sina Anton at Beatrice sa nagsalitang si Clyde. Hindi nila namalayan na nasa likuran na pala nila to. Sir, Beatrice, maiwan na kita. Mabilis na naglakad pabalik sa pwesto nito si Anton. Gusto sana itong pigilan ni Beatrice at sabihing huwag siyang iwan nito. Pero hindi niya magawa. Dahil sa lubong ang kilay at kunot ang noon na nakatingin sa kanya si Clyde. Nagre-reklamo ka sa pamumuna ko sa mga pagkakamali mo, Miss De Los Reyes. Hindi naman po, sir. Ano lang kasi, parang pinag-iinitan niyo ako. Pero ayos lang po, basta ipapakita ko sa'yo na kaya ko rin maging magaling na butcher. Kagaya ng mga kalalakihan dito. Paano? Kung ngayon pa lang nagre-reklamo ka na. Hindi na po ako magre-reklamo, sir. Pangako. Gagawin ko po lahat ng iuutos niyo nang walang reklamo. Binigyan niya ito ng plastic ng ngiti. Talaga lang ha? Then come with me. Naka-may face na sumunod dito si Beatrice. Dinala ni Clyde si Beatrice sa blood room ng slaughterhouse para subukan. Sa area na yun inaalis ang dugo ng mga kinatay na baka, baboy at manok. Anong gagawin ko rito, sir? Ikaw ang maghahalis ng dugo at lamang loob mula sa mga baka. Ikaw din na maglilinis niyan. Bibigyan kita ng oras para panoorin kung paano yung ginagawa ng mga men butcher na assign sa parting to ng slaughterhouse. Seryosong paliwanag ni Clyde. Napalunok naman si Beatrice sa narinig. Magrereklamo sana siya. Kaso, naalala niya na sinabi niya sa binata na hindi na siya magrereklamo at gagawin niya ang lahat ng iutos nito sa kanya. Okay po, sir. Siguraduhin mong magagawa mo nga ang pinag-uutos ko sa'yo, Miss De Los Reyes. Wala pong problema, sir. Then let's see what you've got. Simpleng paghihiwa lang ng karne ang natutuhan ni Beatrice sa palengke. Kaya naman wala pa siyang alam sa ibang aspeto ng pagkakatay ng baka sa slaughterhouse. Hindi ako pwedeng pumalpak. Kailangan kong panoorin mabuti ang ginagawa nila. Kailangan kong ipakita sa masungit na to na kaya kong gawin ang ginagawa ng mga lalaking butcher. Wika sa isip ni Beatrice habang attentive niyang pinanonood ang ginagawa ng mga datihan ng butcher doon. Napansin niya na kagigilas ng kumilos ng mga ito. Parang wala lang sa mga ito ang ginagawa. For sure kinakabahan na siya. Siguradong papalpak siya at hindi niya kakayanin ang gawain dito sa blood room. Sabi naman ni Clyde sa isip. Napapangisi ito habang nakamasid kay Beatrice na seryosong nag-o-observe. Nakalipas ang halos 1 oras ay natapos ang butcher sa ginagawa nito. Now it's your turn, Miss De Los Reyes. Sabi ni Clyde na may lihim at pilyong ngisi. Biglang kinabahan si Beatrice nang sabihin niyo ni Clyde. Napahinga siya ng malalim, bago humarap kay Clyde na nakangiti. Alright sir, bring it on. Confident na sambit niya. Give her the tools. Utos ni Clyde sa mga lalaking tauhan. Tigil ang panginginig ng kamay na sinimula ni Beatrice ang prosesong ginagawa ng isang butcher sa blood room ng slaughterhouse. Kailangan mong i-relax sa mga kamay at muscles mo. Pwede kang magkamali kung nanginginig ka. Wika sa kanya ni Clyde. Yes, sir. Napapikit naman si Beatrice at nagpakawala ng marahas na paghinga para kalmahin ang sarili. Kaya mo to, Beatrice. Ipakita mo sa lalaking yan na pinaglihi sa sama ng loob na kaya mo. Para matameme siya. Kaya lang nadidistract naman ako sa tingin niya. Plus, nakakairita pa ang pagbubunga nga niya. What? Bakit hindi ka na nakagalaw dyan, Beatrice? Sumusuko ka na ba? O takot ka sa dugo? Just tell me if you're quitting now. Untag ni Clyde kay Beatrice. Hindi po ako sumusuko, sir. Nag-take time lang po ako. Ito na po kikilos na. Ibinalik ni Beatrice ang atensyon sa ginagawa. Lahat ng ginawa ng lalaki kanina ay ginawa rin niya at ginaya. Pinagpawisan siya ng husto hanggang sa matapos. Ang laki ba naman ng baka? Mas malaki pa sa kanya. Tuwang-tuwang pumapalakpak ang mga datihan ng men butcher na naroon. Nagawa kasi ni Beatrice ang maayos ang proseso. Habang walang emosyong tumalikod naman at umalis doon si Clyde. Hala, ano yun? Walk out? Hindi man lang ba niya ako i-congratulate kasi nagawa akong pinapagawa niya? Tanong ni Beatrice sa mga kasama. Hindi niya lang siguro akalain na magagawa mo sa unang subukang ipapagawa niya, Iha. Sabi ng pinakamatanda sa mga butcher. Oo nga, madali kang matuto kaya siguradong makakapasa ka sa training, Ineng. Sabi ng isa pang butcher. Nakita naman ni Sir Clyde ang ginawa mo kaya okay na yun.
Akalain mo yun? Meron ng prinsesa ng mga butcher ang Perez Company. Sabi nung unang nagsalita kanina. Nagtawanan ang mga naroon sa huli nitong sinabi. Okay, salamat sa inyong lahat. Nginitian ni Beatrice sa mga kasama. Nakahinga na siya ng maluwag sa wakas. Pero kinabukasan ay may panibago na namang pagsubok para sa kanya si Clede. Ang gagawin mo ngayon ay ang painumin ng tubig ang mga baka. Utos ni Clede kay Beatrice. Hindi man lang ito ngumingiti, parang wala sa mood. Nakakasira ng magandang umaga ang pagkaseryoso nito. Ako ang magpapainom ng tubig sa mga baka, sir? Naninigurong tanong ni Beatrice kay Clede. Yes, may problema ka ba ron? Huwag mo sabihin takot ka sa buhay na baka. Hindi po, sir. Sabi ko nga po pupunta na ako ron sa mga kakataying baka eh. Iko-comfort ko po muna sila bago sila katayin bukas. Pinipiloso po mo ba ako, Beatrice? Hindi po, sir. Sige po, pupunta na po ako ron. Paalam niya sa binatang masungit. Nakaya na naman niya pakisamahan ng mga baka na bibitayin na. Kinomfort pa nga niya ang mga ito. Panay ang unga ng mga ito na tila ba alam na bukas ay ulam na lahat. Ang akala ni Beatrice ay doon lang sa parteng yun ng slaughterhouse siya i-a-assign ni Clede buong araw. Pero kinahapunan ay pinatawag siya nito sa opisina para muling i-assign sa ibang lugar. Pumunta ka sa cutting room. Ikaw ang gumawa ng naiwan trabaho ng butcher na nag-undertime dahil may sakit ang anak niya. Seryosong wika ni Clede. Ibig sabihin, ako po ang magtutuloy na mag-cut ng isang buong baka? Hindi maitago ang excitement na tanong ni Beatrice. Oo. Make sure na maayos ang pagkakahiwa mo sa lahat at hindi ka magiging pabigat sa mga kasama mo ron. Hindi pwedeng may delay na deliveries o processing ng mga meat products dahil lang sa baguhang butcher ka lang at babae pa. Excuse me lang po, Sir Clede. May problema ka pa rin po ba sa pagiging babae ko? Hindi ba uso sa'yo ang gender equality? Alam ko pong may posisyon kayo rito pero wag niyo naman po kaming maliiting mga babae. Makakalis ka na, Miss De Los Santos. Tumatakbo ang oras. Imbes ay sabi lang nito. Naikuyom na lang ni Beatrice ang kamao. Lumabas na siya ng opisina ni Clede, bago kung ano pa ang magawa niya dito. Pagdating sa cutting area ay napanganga si Beatrice sa laki ng baka na nakasabit sa harapan niya. Mas malaki yon sa pinakatay sa kanya kahapon. Ito ang ikakat ko, kuya? Tanong niya sa kasamahan na assign rin sa cutting area. Oo, Beatrice. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang. Mas malaki pa sa'yo yung baka na ikakat mo. Kaya mo ba? Concern na tanong nito. Kilala na siya ng mga tao sa kumpanyang yon dahil agad na kumalat ang balita na may prinsesa na ng mga butcher sa department nila. Siyempre naman po, kuya. Kakayanin para hindi ako mapahiya sa damuhong Sir Clede na yon. Bulong niya sa sarili. Ano bang tinatayo-tayo mo riyan? Napapitlag si Beatrice nang marinig ang boses ni Clede sa likuran niya. Ay, damuhong baka. Naibulalas niya. Bakit kasi sulpot ito ng sulpot bigla? Nagulat tuloy siya. Ako ba ang tinutukoy mo na damuho? Mabilis naman na umiling si Beatrice. Hindi po, Sir Clede. Yung baka nga po eh. At saka ito na nga po oh. Kakatayin na kita. Itong baka po. Tama na ang satsat. Trabaho na. Bilisan mo ang kilos. Bagal-bagal mo. Pinagkrus nito ang braso sa harapan ng dibdib at hinintay ang gagawin ni Beatrice. Nako, may balak pa yatang panoorin ako at bantayan ng damuhong to. Sa loob-loob ni Beatrice. Kikilos ka ba o ano? Sita nito sa kanya. Ito na po, kikilos na, sir. Alam mo bang nagsasayang ka lang ng oras? Dapat mabilisan ng kilos mo. Hindi yung natutulala ka na lang bigla dyan. Hinahami ko lang naman po ang sarili ko bago kumilos. At talagang sasagot-sagot ka pa. Tatahimik na nga po eh. Nakangusong sabi ni Beatrice. Dahil sa pinapanood at binabantayan siya ni Clede, ay na-conscious tuloy si Beatrice. Kaya kamuntik na siyang magkamali ng hiwa sa baka. Mabuti na lang at maagap na nahawakan ni Clede ang kamay niya. That's wrong. Hinawakan ni Clede ang kamay ni Beatrice na may hawak na panghiwa. Itinama nito ang kutsilyo sa parte ng baka na dapat hiwain ng dalaga. Walang kamali-mali si Clede na halos hindi na humihinga si Beatrice dahil sa pagkakahawak nito sa mga kamay niya at sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso. Pakiramdam din ni Beatrice ay pulang-pula ang mukha niya sa mga oras na yon. There. Binitiwan na ni Clede ang kamay niya at dumistansya na to. Pasensya na po, sir. Medyo kinabahan lang po.
Alanganin ang ngiting hingin pa umanhin niya. Bawal ang kabado rito, kaya pag-isipan mo kung kaya mo ba talagang trabaho. Sabay baling nito sa isang tauhan na naka-assign doon. Anton, guide her. Opo, sir. Tugon ni Anton. Kaya ko naman po, sir. Sa susunod ay hindi na ako kakabahan. Make sure of it. Napataas naman ang sulok ng labi ni Beatrice at inirapan ang nakatalikod na si Clade. Sungit. Mahinang sambit niya. Mabait yun si Sir Clade. Ewan ko ba kung bakit parang mainit ang dugo niya sa'yo. Napatingin siya kay Anton. Yun, mabait? San banda? Napakasungit. Mainit ang dugo niya sa akin kasi babae ako. Sabay-sabay lang naman tayong na-hire pero ako laging binabantayan niya. Kaya patunayan mo sa kanya na hindi ka babae lang. Na kaya mo rin ang gawain naming mga lalaking butcher dito. Halika na, tuturuan pa kita. Aya sa kanya ni Anton. Sige nga, turuan mo ako para maisampal ko sa mukha ng damuhong yon na kaya ko naman talaga maging magaling na butcher. Kailangan ko lang ng training. Kakaumpisa ko pa nga lang mag-training, ina-expect niya na alam ko nang gawin lahat. Hayaan mo na sa Sir Clade. Mapapahanga mo rin siya, tiwala lang. Salamat ah, naging abala patuloy ako sa'yo. Nako, ayos lang. Sinimulan na nga siyang turuan ni Anton. Habang patuloy sa paghihiwa ng baka si Beatrice, si Clade naman ay nagtungo sa kanyang opisina. Pabagsak siyang naupo sa kanyang swivel chair. Sa kanya kinuha mula sa bulsa ang cellphone at nagdial ng numero. Hello, Bruno March. Wala ka pa rin bang balita tungkol sa pinapahanap ko sa'yo? Salubong ang kilay na tanong niya sa kausap mula sa kabilang linya. Pasensya na po sir, wala pong maibigay na impormasyon yung mga kapitbahay na mag-asawang nakapulot sa kanya. Mula raw kasi nang umalis sa mga yun dala ang bata, hindi na nila muling nakita pa ang mag-asawa. Sagot ng kausap ni Clade. Ito ay ang investigador na inutusan ni Clade na hanapin ang nawawalang anak ng ninong at ninang niya. It's been what? Halos mag-iisang taon na simula nang mamatay si Ninong. Wala ka pa rin nalalaman bukod sa ibineta ang bata. Paano natin malalaman kung kanino o saan ibineta ang anak ni Ninong noon? Ginagawa ko pong makakaya ko, sir. Pasensya na po. Talagang mautak lang ang mag-asawa na yun. Hindi sa mga kamag-anak nila hindi sila nagsabi kung saan sila pupunta. Kailangan mong mahanap ang mag-asawang yun. Kailangan nilang managot sa batas. Nawala si Ninong at Ninang na hindi nakasama ang anak nila. Ito na lang ang magagawa ko para sa kanila. Ang mahanap ang nag-iisa nilang anak. At nang mabigay sa kanyang lahat ng iniwan ng mga magulang niya. Kung manawagan kaya tayo sa TV, sir, o kaya ipakalat natin sa social media, baka sakaling may makapagsabi sa atin kung nasa ng mga taong yun. What's the use of having a private investigator, Bruno? Kaya nga private, hindi ba? Dahil ayokong malaman ng buong madla ang tungkol sa paghahanap ko sa tagapagmana ni Ninong. Dahil siguradong dudumugin ako ng mga magpapangkap. Tandaan mo, ikaw lang ang nakakaalam ng pagkatao niya. Kaya itiko mo yung bibig mo at gawin ang trabaho mo. Maliwanag? I'm sorry, sir. Sige po, susuyurin ko po ulit ang dating tirahan ng mag-asawa. Baka sakaling may hindi pa ako nakakausap dun. The next time I call you, I want a positive report. Understand? Yes, sir. Napabukas siya ng marahas, saka tumayo at nagpalakad-lakad sa loob ng opisina niya. Bakit ba ang hirap hanapin ng babaeng yun? For sure, dalaga na siya ngayon. Kausap niya sa sarili. Malamang, hindi naman yun magiging bata habang buhay. Sabi pa niya. Magpakita ka naman na, Georgina. Gusto ko na rin mag-focus sa sarili kong buhay. At hindi mangyayari yun hanggat hindi ko nagagawa ang ipinangako ko kay Ninong at Ninang. Pagkasambit noon ay napalingon siya sa bahagi ng opisina kung nasaan nakadisplay ang larawan ng kanyang mga magulang, kasama ang mag-asawang kaibigan ng mga ito. Sina Gilbert at Renata Meneses, ang mga magulang ni Georgina na inaanak din ng mga magulang niya. Nawala si Georgina noong 3 taong gulang pa lamang ito. Mas matanda siya sa babae ng 5 taon. Naiwala ito ng yaya nito sa palengke. Nagpumilit noong sumama ang bata sa palengke kaya pinayagan na rin ng mag-asawa. Subalit yun na pala ang huling araw na makakasama ng mga ito si Georgina. Ayon sa investigasyon, may nakapulot kay Georgina na mag-asawa pero ginawang negosyo ang bata. Nahuli ng mga pulis ang mag-asawa pero nakatakas sa mga ito. Kaya hindi na nalaman pa kung kanino ibinenta si Georgina. Malapalos ding magtago ang mag-asawang yun. Kaya hanggang ngayon ay hindi nila alam kung nasa na mga ito o kung buhay pa ang mga ito.
Natauhan mula sa kanyang pagmumuni-muni si Clade nang may pumasok sa pinto. Come in. Sir? Kumunot ang noon ni Clade nang makita niya si Beatrice na nakasungaw sa pintuan ng opisina niya. What are you doing here? Tapos ka na ba sa pinagagawa ko sa'yo? Masungit niyang tanong. Yes, sir. Pwede po ba akong pumasok? Alanganin ang ngiting tanong nito. Come in. Sungit, hindi man lang humiti. Ani Beatrice sa isip. Anong kailangan mo? Ano po kasi, sir? Kuwan po. Hindi malaman ni Beatrice kung paano sasabihin kay Clade ang pakay nito. What? Magsasalita ka ba o ano? You're wasting my time. May iba ka pang dapat na gawin. Napapitlag si Beatrice sa lakas ng boses ni Clade. Napapapikit ito ng mariin saka huminga ng malalim. Pagkatapos ay tumingin ito sa kaharap. Magpapaalam lang po sana ako kung pwede po ako mag-undertime ngayon, sir. Lalong kumunot ang noo at nagsalubong ang kilay ni Clade sa narinig. Training ka pa lang, mag-undertime ka na agad? Pasensya na po, sir. Emergency lang po kasi. May bata po sa ampunan na kailangang isugod sa ospital. Wala pang mahiiwan sa mga bata kaya hindi pwedeng umalisin na Sister Margaret doon. Ano naman ang kinalaman mo ron? Bakit ikaw magdadala sa bata sa ampunan sa ospital? Sa ampunan po ako nakatira at katulong po ako ni na Sister Margaret sa pag-aalaga sa mga batang inabandona ng mga magulang. Gusto ko mang ikwento ang talambuhay ko sa iyo, sir, pero wala na po akong oras, kaya mauna na po ako. Basta nagpaalam po ako sa inyo, ah. Pagkasabi noon ay nagmamadaling tumakbo paalis si Beatrice. Hey, how dare you turn your back on me? Pero natigilan siya nang may ma-realize. It's an emergency. Pagkasambit noon ay nagmamadaling sinundan niya si Beatrice. Naisip din niya na mukhang ipagpapalit ng babaeng yun ng trabaho para sa mga batang yun. Samantala, sa may highway ay nahihirapang sumakay si Beatrice. Bakit ngayon pa walang dumadaan na jeep o kahit pedicab man lang, ha? Naniningkit ang mga mata na sinipat niya ang kotse na pumarada sa harapan niya. Maaga pa naman para mapagkamalan akong pick-up girl, no? Anya sa sarili. Hop in. Halos malaglag ang panga ni Beatrice nang bumaba ang bintana ng kotse at makita niya kung sino ang driver nito. What? Akala ko ba emergency? Bakit nakatunganga ka pa riyan? Masungit na untag ni Clade sa kanya. Pinigilan naman ni Beatrice na wag itong sungitan at irapan. Ihahatid po ninyo ako sa bahay ampunan, sir. Sa kabilang dako pa po yun. Kaya nga sumakay ka na, bago pa ako mainis sa'yo at mabagong isip ko. Ito na po, sir. Sasakay na nga po. Nagmamadaling binuksan niya ang pinto ng kotse at sumakay sa may passenger seat. Ang bagal mo talagang kumilos, Beatrice. Dahil sa pagkataranta ay hindi malaman ni Beatrice kung paano ikakabit ang seatbelt. What the heck? Inis na react ni Clade. Sorry, sir. Hindi ko po mahila tong seatbelt eh. Nahihiyang sabi ni Beatrice. Gusto na lang niyang magpalamon sa upuan dahil sa hiya at takot sa lalaking umuusok na yata ang ilong. Ako na nga. Iritable ang mukha na dumukwang ito para ikabit ang seatbelt. Nahigit naman ni Beatrice ang kanyang paghinga nang malanghap niya ang mabangong amoy ni Clade. Sobrang lapit pa ng mukha nila sa isa't isa. Hindi ito amoy karne, ang bango-bango. Breathe. Anito saka naupo ng maayos sa driver's seat. Ha? Sabihin mo na lang sa akin kung saan ang bahay ang punan na yun. Imbes ay sagot ng lalaki. Sa St. Mary Home for Children, sa may Quezon po, sir. Okay, copy. Muli siyang nakatanggap ng text mula sa ampunan, kaya naman hindi siya mapakali sa pag-aalala. Will you relax? Everything will be okay. Tura ni Clade habang nagmamaneho. Hindi ko kayang mag-relax, lalo na't alam ko na maluba ang kaligayan ni Blair. Pag hindi ka kumalma dyan, baka ikaw ang isuod sa ospital. Naawa kasi ako dun sa bata eh. Diyos ko, sana maging maayos lang ang kalagayan ni Blair. Panalangin niya. Hindi naman umimik si Clade. Mabilis nilang narating ang bahay ampunan. Tumakbo agad papasok si Beatrice kaya sumunod na lang sa kanya si Clade. Kaagad binuhat ni Clade ang patpating batang babae na mukhang nahihirapan ng huminga. Dalhin na natin siya sa ospital. Ako na magmamaneho. Bilisan mo na, Beatrice. Oo, tayo na. Mag-iingat kayo, Iha. Balitaan mo kaagad kami tungkol kay Blair. Bili ni Sister Margaret sa kanila. Opo, Sister. Sama-sama po nating ipagdasal ang kaligtasan ni Blair.
Gabayan nawa kayo ng Diyos. Mariing panalangin ni Sister Margaret bago tuluyang umalis si Beatrice. Dinala nila ang bata sa pinakamalapit na ospital. Pwede bang maupo ka muna? Hindi napigilang sabihin ni Clyde kay Beatrice. Huminahon ka. Pwede ba yun? Wala kasi siyang tigil sa pagparuot pa rito. Hindi ko kaya. Mangiyak-ngiyak na sigaw ni Beatrice, pero agad siyang natigilan nang ma-realize kung sino ang sinisigawan niya. Pasensya na. Natatakot kasi ako. Pang-ilang atake na to ni Blair. May sakit siya sa puso? Oo, sir. Baby pa lang siya nung iniwan siya sa pintuan ng bahay ampunan. Siguro dahil hindi siya kayang ipagamot ng mga magulang niya. Baby pa lang kasi may congenital heart disease na siya. Wala kaming mahanap na donor. Kaya kahit may mag-donate ng pampa-opera niya noon, hindi pa rin siya naoperahan. Hanggang sa maubos na lang ang pera kakabalik-balik namin sa ospital. Pinahid niya ang mga luhang nag-uunahan nang namalibis sa kanyang pisngi. So, you're really living in the orphanage? Yes, sir. Iniisip mo ba kanina na nagsisinungaling ako? Kaya mo ako sinundan? Akala ko pa naman sincere ang pagtulong mo sa akin. Hey, you're judging me. Hindi ganyan ang ibig kong sabihin. You said it was an emergency, kaya sinundan kita. Hindi ko alam na sa ampunan ka nakatira. Dahil bago ka lang na empleyado ng kumpanya. Hindi ko naman binasa ang files nyo. Wala akong ibang iniisip, okay? Natameme naman si Beatrice sa narinig. Pasensya na, sir. Masyado lang akong emosyonal ngayon. Malaki ang pasasalamat ko sa ginawa mong to ngayong araw. Teka lang, sir. Bakit? Sinabi mo na empleyado ako ng kumpanya. Ibig bang sabihin, pasado na ako sa training? Wala akong sinabing ganyan. Alam kong pasado na ako. Salamat, sir. Shallow, sabi nito. Sir, mababaw para sa iyong kaligayahan ko. Pero sa akin ay malalim na yun at mahalaga. Makakapag-ipon na ako para sa pag-aaral ko at makakapag-abot kina sister. Oo na. By the way, I've got to go. Just let me know kung kailangan nyo ng tulong. I already talked to the doctors. I will pay for the hospital bills. Babayaran mo ang hospital bill? Bulalas ni Beatrice, hindi makapaniwala sa narinig. Yes, tulong ko na rin sa ampunan. Aalis na ako. Nagumpisa ng humakbang paalis si Clyde, pero nakatulala pa rin si Beatrice. Malayo-layo na ito nang mahimasmasan siya. Maraming salamat, sir. Pahabol na sigaw na lang ni Beatrice. Mabait din naman pala siya. Nangingiting bulong niya sa sarili. Magdamag na nagbantay sa ospital si Beatrice, pero pumasok pa rin siya sa trabaho kinabukasan. Akala niya ay magbabago na ang trato sa kanya ni Clyde dahil sa ipinakita nitong kabutihan. Pero nagkamali siya ng akala dahil kinabukasan ay tuloy pa rin ang pagpapahirap nito sa kanya sa trabaho. Beatrice, paliguan mo na ang mga baka sa layrage. Imporma ni Anton sa kanya. Ako ang magpapaligo sa mga baka sa layrage? Gulat na tanong ni Beatrice kay Anton. Oo, yun ang bilin ni Sir Clyde eh. Akala ko pa naman babait na siya after nung kahapon. Sige, pupunta na ako ron. Tumalima na si Beatrice at ginawa ang naka-assign na gawain sa kanya. Habang nagpapaligo sa mga baka sa layrage, ay nasa opisina naman si Clyde. Nakapangalumbaba sa mesa at malalim ang iniisip. Bahay ampunan. Posible kaya na napunta sa isang bahay ampunan ng anak ni Ninong? Dahil sa naisip ay nagpa siya siyang tawagan ng private investigator na si Bruno March. Hello, sir. Sagot ng nasa kabilang linya matapos ang 3 ring. Napatawag po kayo, sir. May ipagagawa ako sa'yo. Isa-isahin mo mga bahay ampunan dito sa Quezon. O kahit hanggang sa kalapit na probinsya maging sa Maynila. Baka sakaling may makuha kang impormasyon o mahanap mo sa isa sa mga bahay ampunan ng anak ni Ninong. Sige po, sir. Sisimulan ko na po agad ang pag-iimbestiga sa mga bahay ampunan. Okay, balitaan mo na lang ako. Bye. Tinapos ni Clyde ang tawag. Pagkatapos ay nagpa siya siyang kamustahin ng mga trainees. Kumunot ang noo niya nang hindi makita ang isang trainee. Walang iba kundi si Beatrice. Anton, hindi ba pumasok si Miss De Los Santos, ha? Suko na ba siya? Sir, hindi po ba ini-assign niyo po siya sa layrage area ngayon? Naroon po siya kanina pa. What? Kailan ko sinabi yun? Nagtatakang tanong niya dito. Kaninang umaga po pagkarating niyo, sir. Nadun pa rin ba siya? It's lunch break already. Inaya ko na po siyang kumain pero tatapusin lang daw po muna niya yung huling baka na papaliguan niya, sir.
Magalang na sagot ni Anton. Sige, mag-break ka na. Salamat. Sige po sir, maiwan ko na po kayo. Nasundan na lang ito ng tingin ni Clade habang napapaisip. Ano bang pumasok sa isip ko dun ko siya ini-assign? Siguradong puwet siya kagabi sa ospital. What were you thinking, Clade Perez? Frustrated na naihilamos niya sa mukha ang kamay. Maya-maya pa ay natagpuan na lang ni Clade ang sarili na nasa layrage na at pinapanood ang dalagang nagpapaligo sa baka. Mukhang nag-e-enjoy naman ito sa ginagawa. Kinakausap pa nga nito ang mga baka. Sa layrage nilalagay ang mga kakatayang mga hayop. Doon pinapakain at pinapaliguan ng mga ito bago dumaan sa inspeksyon. Walang kamalay-malay si Beatrice na pinapanood na pala ito ni Clade sa ginagawa nito. Parang wala siyang dinadala. Pero kagabi, lugmok na siya dahil sa sitwasyon ng bata sa bahay ampunan. Nasabi ni Clade sa sarili habang nakatitig kay Beatrice sa di kalayuan. Sa totoo lang ay maganda si Beatrice at unang kita pa lang niya sa babae ay lihim na siyang humanga rito. Halata ang pangangalumata ng dalaga dahil sa puyat kagabi. Hindi akalain ni Clade na ganun pala kalaki ang pansanin nito. Isa pala itong ulila. Pero nagagawa pa rin itong magmalasakit sa kapwa nito ulila, kahit na may sarili na itong pangarap. Biglang natauhan sa kanyang pagmumuni-muni si Clade nang biglang mapatingin sa gawin niya si Beatrice. Nagkasalubong ang kanilang paningin at parehong nagulat. Bakit nandito ka pa, Beatrice? Lunch break na. Baka isumbong mo pa kami sa dole na hindi kami nagpapakain ng mga tauhan sa tamang oras. Masungit na tura niya nang makabawi. Napanguso naman si Beatrice sa narinig. Ito na po, magbe-break na po sir. Tinapos ko lang po itong huling baka. At saka wag po kayo mag-alala dahil sa ginawa niyong pagtulong sa amin kahapon. Kahit pahirapan mo ko o sabihan mo na mag-overtime, gagawin ko po sir. Nagalis ng glove si Beatrice at naglakad palapit sa kanya. Napaiwas naman ang tingin dito si Clade. Hindi ako humihingi ng anumang kapalit sa pagtulong na ginawa ko. Kamusta na pala yung bata? Tanong niya na hindi pa rin tumitingin sa dalaga. Stable na ang lagay ni Blair. Salamat sa iyo, sir. Pinapasabi nga pala ni na sister na maraming salamat. Pero sigurado ka ba? Hindi mo kami pagbabayarin? Kahit ibawas mo na sa sasahudin ko yung mga nagastos mo sa ospital, ayos lang sa akin. Sinabi ko nang hindi ako humihingi ng bayad, di ba? Donation ko yun, di ba? At saka wala ka pa nga sasahurin, no? Na hindi ka pa nga sigurado kung makakapasa ka sa training. Nakangising tumingin siya kay Beatrice pero kaagad ding muling nag-iwas ng tingin. Maraming salamat kung ganun. Pero teka nga, wala ka pa rin bang balak na tanggapin ako sa trabaho? Sina Anton at mga kasabay ko nakapirma na ng kontrata ha. Ako na lang ang hindi. Saka bakit ba hindi ka makatingin sa akin, sir? Ganun ba ako kapangit para sa'yo? Kaya hindi mo ako masikmurang tingnan? O baka amoy baka ako? What are you talking about? Nagsalubong ang kilay niya sa mga sinabi ni Beatrice. Hindi mo ba nakikita yung sarili mo? Halos wala ka nang itago sa nipis niyang damit mo. Bakit hinayaan mong mabasa ka? May baon ka bang extra clothes? Ha? Yumuko naman si Beatrice para tingnan ang sarili. Hala! Agad nitong nayakap ang sarili noong makita na bakat ang suot nitong bra sa puti nitong uniform. Nabasa kasi yun habang nagpapaligo ng mga baka. Naku naman, wala pa naman akong baon na damit. Ano ngayon ang gagawin ko? Bakit kasi bigla-bigla mo na lang akong itinoko sa pagpapaligo sa mga baka? Hindi naman ako dapat dito. Hey, sinisisi mo ba ako? Baka nakakalimutan mo na boss mo ako. Oo nga pala. Sorry na. Na-carried away lang ako. Sabi nga pala ni Sir Coco, general manager ka raw dito. Pero paano ako nito kakain ngayon? Paano ako haharap sa mga kasamahan ko? Wala akong pamalit na damit. Na mga problema na sabi ni Beatrice, yakap pa rin ito ang sarili. Come to my office. Huwag sir, bata pa po ako. Pangarap ko pa pong makapagtapos ng pag-aaral. Nasambit ni Beatrice na ikinakunot ng noo ni Clade. Anong sinasabi mo? I have a spare shirt there. Doon ka na rin magpalit. Here, suotin mo muna to. Hinubad niya ang suot na jacket at iniabot kay Beatrice. Salamat sir. At saka pasensya na rin. Nahihiyang wika nito. Whatever. Sumunod ka na lang sa office ko. Tinalikuran na niya ito at malalaki ang hakbang na tinungo ang office niya. Pagdating sa office ni Clade ay kinuha niya ang reserbang puting t-shirt at iniabot kay Beatrice. Magbihis ka na, lalabas muna ako.
Make it quick dahil patapos na ang lunch break. Turan niya dito saka lumabas ng opisina. Okay po sir, salamat. Makalipas ang ilang minuto, akala ng Clyde ay tapos nang magbihis si Beatrice, kaya naman binuksan na niya ang pinto. Pero napatda siya nang makita ang likuran ni Beatrice. Hindi pa kasi nito na ibababa ng tuluyan ng t-shirt. Napalingon naman si Beatrice nang maramdaman ang presensya niya. Hoy, bakit ka naninilip sir? Napasigaw ito at nagmamadaling ibinaba ang t-shirt. Hey, it's not what you think, okay? Akala ko kasi tapos ka nang magbihis. Ba't kasi ang bagal mo? Namumula ang mukha na nag-iwas ng tingin si Clyde. Hindi sana kumatok ka o nagtanong ka muna. I'm sorry, okay? And as if namang may nakita ako. Anong sabi mo? Wala. Mag-lunch ka na. After that, sa packing area ka naman tumulong. I will personally monitor you there. Kaya ayusin mo ang trabaho mo. Pasupladong turan niya kay Beatrice saka naupo sa swivel chair. Okay po, sir. Salamat po sa t-shirt niyo. Kahit nakasalanan mo naman kung bakit nabasa ang damit ko. What did you say? Kunot ang noong tanong ni Clyde dahil hininaan ni Beatrice ang huling sinabi. Wala po, sir. Sige po, aalis na po ako. Peke ang ngiting tugon nito. Saka lumabas ng opisina ni Clyde. Napatitig naman si Clyde sa pintong nilabasan ni Beatrice at naipilig niya ang ulo nang maalala ang likod nito kanina. Gosh, she has a sexy back. Ano ka ba, Clyde? Umayos ka nga. She's your employee. Kastigo niya sa sarili. Walang nakakaalam na anak siya ng may-ari ng Perez Group of Companies. Akala ng lahat ay general manager lang siya sa Perez Foods. Pero mula nang mamatay ang parents niya, ay siya na ang pumalit na CEO ng kumpanya. Tila wala namang nakakahalata na Perez ang apelido niya. Tanging HR manager lamang ang nakakaalam na anak siya ng dating CEO. Mas gusto niyang ilihim ang estado niya para malaya niyang maobserbahan ang mga tauhan sa kumpanya. Pero hanggang sa pagtulog niya, ay hindi mawala sa isip niya ang hindi sinasadyang pagkakasaksi sa likuran ni Beatrice habang nagbibihis to. Kaya naman tinanghali na siya nagising kinabukasan. Ay, ano bang meron sa likod niya at hindi ko makalimutan? As if naman ngayon lang ako nakakita ng likod ng babae. Naiiling na lang siya sa kanyang sarili. Wait, there's something in her back. Napatigil si Clyde at napatingin sa litrato ng ninong niya na nakadisplay sa sala ng bahay nila. At may biglang nag-flashback sa alaala niya. Pwede mong gamitin na palatandaan sa pagkahanap sa anak namin ang balat niya sa likuran, iho. Meron kasi siyang balat sa likuran, kapareho ng balat ko. Ipinakita ng ninong niya ang balat nito sa likuran, sa bandang taas ng kanang parte ng likuran nito. No, hindi lang naman siyang posibleng may ganoong balat sa likuran. Kaso, kaparehong-kapareho ng balat ni Ninong ang balat ni Beatrice. How could it be? Napapaisip na sabi niya sa sarili. Hanggang sa pagpasok niya sa opisina ay iniisip yun ni Clyde. Nang oras ng uwian ng mga empleyado ay inabangan niya si Beatrice. Hindi siya mapakali dahil may gusto siyang makumpirma. Are you going home, Beatrice? Ay baka. Napatili si Beatrice sa gulat nang magsalita sa likuran nito si Clyde. Kasalukuyang kinukuha ni Beatrice sa mga gamit nito sa locker. Bakit ka naman nanggugulat, sir? Just answer my question. Spilado talaga. Bulong nito sa isipan. Obviously, sir, pauwi na po ako. Kasi uwian na po. Alangan namang sa tabi ng mga baka ako matulog, di ba? Pinipilosa po mo ba ako? Hindi naman po, sir. Sinagot ko lang ang tanong nyo. Opo, uuwi na po ako. Bakit po? May hiuutos pa po ba kayo? Malayo pa po ang biyahe ko. Tigil ang inis na tiningnan ni Clyde si Beatrice, trying to give hint sa pakay niya dito. Nayakap naman ni Beatrice ang sarili nang makita na sa katawan nito nakatingin si Clyde. Huwag po, sir. Maawa po kayo sa sarili niyo. Kung ako sa'yo, huwag mo nang ituloy ang masamang binabalak mo. Halos magdikit naman ang mga kilay ni Clyde. Anong pinagsasasabi mo, Beatrice? Nasisiraan ka na ba? Kasi nakatingin ka sa katawan ko eh. Wala pang ang kurapan, sir. Ha? As if namang interesado ako sa katawan mo. Palatak niya. I just want to get my shirt. Inilahad niya ang kamay niya sa harapan nito. Yun ba? Sana kasi sinabi mo kaagad. Bakit kasi sa katawan ko kayo nakatingin, sir? Napapahiyang kinuha ni Beatrice mula sa bag nito ang t-shirt.
Akin ang t-shirt ko at umuwi ka na. Ito na po, sir. Akmang iaabot na ni Beatrice ang t-shirt pero bigla nitong itinigil ang gagawin. What? Pagtataka ni Clade. Kasi po sir, hindi ko pa po nalalaban tong t-shirt mo eh. Pwede bang bukas ko na lang isauli sa'yo? No, ako na maglalaba. Pagkasabi nun ay hinablot niya ang t-shirt mula rito. Wait lang po sir, kasi pinagpawisan ko na po yan eh. Nakakahiya. Saka yan lang ba ang t-shirt mo at minamadali mong kunin? Tinangka ni Beatrice na agawin ng t-shirt, pero kinubli na ito ni Clade sa likuran niya. No need, ako na maglalaba. Baka masira mo pa tong t-shirt ko. Hindi mo ba alam na mahal to? Sige na, umuwi ka na. Katwiran at taboy niya rito. Ay, buho lang ha. Ang arte niya. Talaga tong si Mr. Sungit. Parang may multiple personality. Minsan mabait, minsan naman parang ewan. Pinigilan ni Beatrice na maisatinig yun. Sige po sir, uuwi na po ako. Salamat po ulit sa pagpapahiram ng t-shirt niyo sa akin. Alis na po ako. Paalam ni Beatrice sabay alis. She's really annoying. Wika ni Clade habang sinusundan ng tingin ng paalis na dalaga. Bumalik siya sa kanyang opisina at inilak ang pinto. Sana'y may makuha akong buhok niya dito sa t-shirt. Come on, kahit isa lang. Wika niya habang sinisiyasat ng maigi ang t-shirt. Bakit parang wala? Inis na sabi niya. Biglang napakunot ang noon niya at hindi napigilan ng sarili na amuyin ang t-shirt na isinuot ni Beatrice. Napapikit siya nang maamoy niya ang pabangong gamit ni Beatrice na humalo sa pawis nito sa t-shirt. Bakit ko ba ito inaamoy? Nang ma-realize niya ang kanyang ginagawa, ay agad na ilayo ni Clade sa sarili ang t-shirt. Ay, ano ba itong ginagawa ko? Pero in fairness sa bango, hindi amoy baka. Naiiling na ipinagpatuloy niya ang pag-examine sa damit. There you are. Ani mo nakakita ng ginto na bulalas niya nang may makita siyang hibla ng buhok sa t-shirt. Siguro naman sa kanya ang buhok na to. Agad niya yung inilagay sa ziplock na plastic. Napatitig siya sa hawak na t-shirt. Naiiling na ipinlastik niya rin ito. Lumabas na rin siya ng opisina para umuwi. Kaagad niyang dinala ang hibla ng buhok ni Beatrice sa kaibigan doktor. Bago namatay ang mag-asawang Meneses, ay may iniwan ng DNA samples ang mga ito sa ospital para in case na mahanap si Georgina ay imamatch na lamang. Gusto mong ipa-DNA test ang buhok na empleyado mo? Paano mo naman naisip na posibleng mag-match sila ng ninong at ninang mo? Tanong ng kaibigan niyang doktor na si Albert. I'm desperate, Albert. Parehong-pareho sila ng balat sa likod ni Ninong. Plus, she's an orphan. Lumaki sa bahay ang punan. Wala namang mawawala kung susubukan ko, hindi ba? Paliwanag niya sa kaibigan. Napatango-tango naman ito. Pero paano mo nakita ang balat niya sa likod? Sinilipan mo? Nanunod yun itong osisa na may ngiti pang nakakaloko. What? No! What do you think of me? Pervert? Tinatanong ko lang naman. Paano nga? I saw it accidentally. Nung nagbibihis siya sa opisina. Nagbibihis siya sa opisina mo? Gulat na tanong ni Albert, sabay tutok nito sa bibig. Huwag mong sabihin hindi yun kagaya ng iniisip mo pare. Ano ba? Putol niya sa sasabihin sana nito. Nabasa ang uniform niya habang nagtatrabaho. Kaya pinahiram ko muna siya ng t-shirt ko. Akala ko tapos na siyang magbihis kaya binuksan ko yung pinto. Ayun lang yun. Hindi ko naman sinasadya eh. Kilala mo ako, hindi ako manyak no? Defensive niyang sagot. Pakiramdam niya ay nagiinit ang mukha niya. Okay, sabi mo eh. Haba agad ng sinabi. Natatawang saad nito. Sinamaan naman ito ng tingin ni Clade. It's not what you think, okay? Gusto ko nang mahanap ang anak ni Ninong para makamove on na rin ako sa sarili kong buhay. Hindi ko maayos-ayos ang sarili ko dahil sa pangako ko sa kanila na hahanapin si Georgina. I'm getting old, Albert. I'm almost 30 na. Kaya kapag nahanap ko si Georgina at stable na ang company, sariling pamilya ko naman ang bubuuin ko. I know and I understand, bro. Let's hope na maging positive ang resulta. I hope so. May mga hinihintay pa akong impormasyon mula sa private investigator na kinuha ko. Well, good luck on this. I'll update you kapag may resulta na ang DNA test. Tinapik ni Albert ang balikat niya. Maraming salamat, Albert. Nang mga sumunod na araw ay pinagtaka ni Beatrice ang biglang pagbabago ng trato ni Clade sa kanya.
Bukod kasi sa hindi siya nito sinusingitan ay hindi rin siya ina-assign ng binata sa mga mahihirap na gawain. Wow, ganito pala rito sa packing area. Mas madali at mabilis ang trabaho kaysa rin sa ibang station. Manghang komento ni Beatrice habang nagtatrabaho. Mabuti, dito kayo ni-assign ni Sir Clade. Saad ng isa sa mga kasamahan niya. Doon ay may mga babae dahil medyo magaan na ang trabaho. Oo nga eh, mabait siya sa akin ngayon kaya hindi niya ako pinapahirapan. Baka walang saltik. Sana ipasa na rin niya ako sa training. Kimit balikat na turan niya. Wala siyang kamalay-malay na nasa likuran niya na pala ang taong pinag-uusapan nila. Hindi bawal mag-usap sa oras ng trabaho, pero siguraduhin niyo na hindi maaapektuhan ng mga trabaho niyo. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice nang marinig ang boses ni Clade sa likuran niya. Good morning po, sir. Bati niya kay Clade. Good morning, Mr. Los Reyes. Sumunod ka sa akin sa cutting area. Pagkasabi nun ay tumalikod na ito para umalis. Napapikit naman si Beatrice sa narinig. Kakasabi ko lang eh. Nausog naman ka agad. Kung kailan nag-enjoy na ako rito, saka talagang sumiglang sa tik ni sir. Palatak niya. Wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod sa boss nila. Dito mo ako i-assign, sir? Naniniguradong tanong ni Beatrice. Dahil akala niya ay sa malalaki at mahirap na parte ng mga baka siya ilalagay ni Clade. Pero nilagay siya nito sa paghihiwa ng mga laman na ipapak. Mas gusto mo bang ilagay kita sa ibang department? Baka gusto mo sa farm ka. Magpakain ka ng mga baka at baboy dun. Bukod sa maraming supplier ng mga baka, manok at baboy mula sa iba't ibang panig ng bansa, sa Quezon din matatagpuan ang ekta-ektaryong farm ng Perez Foods na siyang main source ng kumpanya ng mga karne. Hindi po sir. Sabi ko nga po ayos na ako rito eh. Magsisimula na nga po ako. Binigyan niya muna ito ng pekeng ngiti bago niya ito tinalikuran at humarap sa mga karne na kailangan niyang hiwain. Make sure to cut the meat evenly. And please don't cut your hands. Safety is our priority. Hindi pwedeng palitan ng paa ng baka o baboy ang kamay mo. Seryoso nitong paalala. Yes po, sir. Pinilit ni Beatrice na mag-concentrate sa ginagawa, kahit na nako-conscious siya sa ginagawang pagmamasid sa kanya ni Clade. Wala ba siyang balak umalis? Diyos ko naman nakakailang. Di man lang ako makapag-petics. Bakit ba kasi paborito ako ng lalaking to na bantayan? Daan-daan naman ang empleyado dito. Tanong niya sa isipan. Bakit sir? Bigla siyang natigilan nang maramdaman sa likuran niya ang boss. That is not the proper way of cutting it. Anito. Nabigyan ni Beatrice ang paghinga nang mula sa likuran niya ay i-guide ni Clade ang mga kamay niya sa tamang paghiwa ng karneng hinihiwa. Ayusin mong paghawak sa kutsilyo, saka mo hiwain sa ganitong paraan para siguradong pantay-pantay ang pagkakahiwa mo. Paliwanag pa nito. Napapikit tuloy si Beatrice nang maramdaman ang mainit na hininga ni Clade sa batok niya. Are you listening, Miss Dolores Reyes? Kuna nito. Yes, sir. Nauutal na sagot niya. Good. Ituloy mo na ang paghihiwa. Sundin mo ang tinuro ko. Akala ni Beatrice ay aalis na ito, pero nakatayo pa rin ito sa tabi niya. Kamusta na yung bata sa ampunan na isinugod sa ospital? Tanong nito maya-maya. Okay na po siya. Unti-unti na siyang nakaka-recover. Salamat sa inyo. Nadala siya kaagad sa ospital dahil sa tulong mo. Ikaw pa ang nagbayad ng bill namin sa ospital. Gusto nga magpasalamat sa iyo ng personal ni na sister eh. Sana makabisita ka ron. Agad din siyang nagbawi ng tingin matapos itong ngitian. Hindi niya kasi matagalan ang titig nito sa kanya. You're welcome. Sabihin mo sa kanila na baka bumisita ako sa ampunan one of these days. Talaga, sir? Yes. Okay po, sir. Sasabihan ko po sila. Itinuloy na niya ang paghihiwa at nakahinga siya ng maluwag nang umalis na sa wakas sa tabi niya si Clade. Nang mga sumunod na araw ay hindi inaasahan ni Beatrice na tototohanin nga ni Clade ang pagpunta sa bahay ampunan. Beatrice, hindi ka na dapat gumising ng maaga para tumulong mag-asikaso sa mga bata. Day off mo ngayon, kaya dapat magpahinga ka. Hindi biro ang trabaho mo sa pabrika. Turan ni Sister Margaret kay Beatrice. Naabutan kasi siya nito na tapos nang magluto at pinapakain na ang mga bata ng almusal. Ayos lang po yun, sister. Nakapagpahinga na naman po ako kagabi at wala rin naman po akong ibang gagawin ngayong araw. Ikaw ang bahala. Napakasipag mo talagang bata ka. Oo nga pala, nasabi mo ba sa boss mo na gusto naming personal na magpasalamat sa kanya?
dahil sa kanya ay bumuti na ang kalagayan ni Blair. Nasabi ko na po sa kanya, sister. Ang sabi niya po ay baka bumisita siya rito one of these days. Pero hindi po ako sigurado kung makakapunta talaga siya. Nabitin sa ere ang sasabihin sana niya nang humahangos na pumasok sa kusina ang isa sa mga bata sa ampunan. Sister, Ate Beatrice, may gwapong lalaki po na dumating. Nagkatinginan sila ni Sister Margaret. Hindi kaya yung boss mo na yon, iha? Tanong ni Sister Margaret. Titingnan ko po. Lumabas siya para tingnan kung sino ang dumating. Halos malaglag ang panga niya nang makita ang binatang preskong-presko ang itsura sa suot nitong puting t-shirt at khaki short na tinuwangan ng puting rubber shoes. Baka gusto mo akong tulungan magpasok ng mga dala ko, Miss Dolores Reyes. Pukaw nito sa kanya habang inilalapag sa harapan niya ang isang kahon. Yes, sir. Nagmamadali siyang tumalima para tulungan to. Teka, ano mga to, sir? Bakit ang dami naman yata? Groceries, clothes, and toys for the kids. Kaswal lang nasagot nito. Ha? Bakit po kayo nagdala niyan? These are donations from me. May masama ba ron? Wala naman po, sir. Akala ko masama na ngayon na mag-donate eh. Hindi naman po. Naisip ko lang na baka maubos ang sahod mo sa pabrika. Pero salamat dito sa mga dala mo, sir. Hindi mapigilan ni Beatrice na mapatitig kay Clade habang tinutulungan itong magpasok sa ampunan ng mga dala nito. May dumi ba ako sa mukha, Beatrice? Wala po, sir. Bakit kanina ka pa titig na titig sa mukha ko? Wala nga po. Di lang ako makapaniwala na pupunta ka talaga dito at may mga dala pa. Akala ko kasi na in love ko na sa akin eh. Napaiwas siya ng tingin kay Clade. Kaloka. Nahuli niya ako nakatitig sa kanya. Bakit naman kasi parang ang gwapo niya ngayon? Ano ba itong pinag-iisip ko? Umayos ka nga, Beatrice. Kastigo niya sa sarili. Nako, hindi po. Yun lang talaga ang rason ko. Buong akala ko ay di ka napupunta rito. Do I look like a liar to you? Ha? Hindi naman po, sir. Ano lang kasi... Beatrice, sino ba ang dumating? Mula sa loob ng ampunan ay lumabas sa balkonahe si Sister Margaret. Nako, ikaw po pala, Mr. Perez. Clade na lang po, sister. Magandang araw po. Pasensya na po kung hindi ako nagsabi na pupunta ako rito ngayon. Magalang na bati at wika ni Clade kay Sister Margaret. Nako, dapat nga kami magpasalamat sa pagdating mo, iho. Gusto ka talaga naming makita. Para makapagpasalamat kami sa iyo ng personal. Tuloy ka at saluhan mo kami mag-almusal sa loob. Aya ni Sister Margaret kay Clade. Iginiya nito papasok sa bahay ampunan ng binata. Napasunod na lang si Beatrice habang inaayos ang magulong buhok. Bigla kasi siyang na-conscious sa itsura niya. Sa loob ay nahiyang tumanggi si Clade sa paanyaya ni Sister Margaret, kaya naupo na rin ito sa hapag para sumalo sa almusal. Maupo ka na rin at kumain, Beatrice. Mamaya na po ako, sister. Aasikasuhin ko muna po ang mga bata. Kumakain naman na sila, kaya kumain ka na rin, iha. Sige po. Kahit naiilang ay naupo si Beatrice sa katapat ng kinauupuan ni Clade. Yun na lang kasi ang bakante. Halos hindi niya malulon ang kinakain sa lakas ng epekto ng presensya ni Clade sa kanya. Mabuti na lang at si Sister Margaret ang kumakausap dito. Pagkatapos nilang kumain ay tinipon nila ang mga bata sa activity room ng ampunan. Tinulungan nila si Clade na ipamigay ang mga dala nitong regalo sa mga bata. Tuwan-tuwa mga bata. Maraming salamat sa mga dala mo para sa kanila, Sir Clade. Nilapitan ito ni Beatrice pagkatapos nilang ipamigay ang mga regalo sa mga bata sa ampunan. It's nothing. I'm happy to give something to them. Matagal ka na bang nakatira rito? Opo, sir. Bata pa lang po ako. Nandito na ako sa bahay ampunan. Paano ka napunta rito? Nagtataka man at naiiling ay sinagot pa rin niya ang tanong ng boss. Sabi ni na sister, may mag-asawa raw na nag-iwan sa akin dito, pero hindi raw nagpakilala sa kanila. Basta iniwan lang daw ako rito kasi magkakaanak na raw sila. It means hindi silang totoo mong parents? Yun po ang sabi ni na sister, kaya wala kaming idea kung sino talaga ang parents ko. Hindi rin kasi nag-iwan ng pangalan yung mag-asawa eh, kaya hindi ko sila matatanong kung paano ako napunta sa kanila noon. Pero ayos lang yun, masaya naman ako rito sa ampunan. Nakangiting kwento ni Beatrice kay Clade. Nang lingunin niya ito ay titig na titig ito sa kanya.
kaya naiilang na mabilis siyang nag-iwas ng tingin dito. Sir, alam kong paulit-ulit na nagpasalamat sa'yo sina sister, pero gusto ko pa rin magpasalamat ulit. Una sa tulong mo para kay Blair. Pangalawa, itong ginawa mo para sa mga bata ngayon. Napasaya mo silang lahat. Mabait ka naman pala. Gusto sanang idagdag ni Beatrice pero hindi na lang niya isinatinig. Masaya akong makatulong. Kung may kailangan pa mga bata, just let me know. Sige po, sir. Salamat. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin si Clade. Hinarap naman ni Beatrice ang mga bata. Ate, crush mo po si Boss Pogi, no? Nanunuksang tanong kay Beatrice ng batang si Blair. Masigla na ito dahil malapit na rin itong maoperahan. Dadalhin na ito sa susunod na linggo sa Amerika kasama si Sister Erica. Doon na ipapagamot si Blair at lahat ng gastos ay sagot ng may-ari daw ng Perez Foods ayon kay Clade. Kaya naman labis-labis ang pasasalamat nila sa binata sa paglapit nito ng tulong sa mga Perez para kay Blair. Nanlaki naman ang mga mata niya sa tanong ng bata. Hindi ko yun crush, no? Ang sungit kaya nun. Tanggi niya pero ramdam niya ang pamumula ng muka. Pero crush mo pa rin siya, ate. Ayan no, namumula mukha mo. Ikaw talaga? Hindi nga sabi eh. Pumasok na nga tayo sa loob. Iinom ka pa ng gamot mo. Sige po, ate. At saka tigilan mo na ang kakatokso sa akin sa lalaking yon. Hindi ko siya type. Si ate naman, denial queen pa. Saan mo naman yan natutunan, abe? Sa TV po. Huwag ka nang manood ng TV at kung ano-ano na lang ang nakikita mo ron. Naiiling na wika ni Beatrice kay Blair. Kinagabihan ay hindi makatulog si Beatrice. Hindi mawala sa isip niya ang imahe ni Clade habang nakangiti itong namimigay ng regalo sa mga bata. Mukhang mapupuyat siya bukas. Samantalang si Clade naman hanggang kinabukasan ay hindi makaget over sa pagtitig sa mga stolen shots ni Beatrice sa cellphone niya. Dude, hanggang kailan mo balak titigan ng pictures niya? Natatawang tanong ng kaibigan niyang doktor na si Albert. Tinalaw siya nito sa opisina niya. Yung mga bata ang tinitingnan ko. Ang gaganda kasi ng mga ngiti nila. Palusot niya sa kaibigan, kahit totoo naman ang sinabi niya. Whatever, dude. Anong balita ng private investigator mo? Wala pa rin siyang mahanap na impormasyon tungkol dun sa mag-asawang pinagbentahan daw sa anak ni Ninong. Yun lang kasi ang alam ng mga taong nakakakilala sa mag-asawang nakapulit sa kanya. Oh, so binenta pala nila ang anak ng ninong mo? May possibility na may nakaampun nga sa kanya. Pwede rin na dinala sa ampunan nung nagkaanak na yung pinagbentahan, di ba? You're really thinking na yung bagong empleyado niyo ang anak ng ninong mo, no? Yung sinilipan mo, ay hindi mo nga pala sinasadya. Tudyo nito. I just need the result of the DNA test to confirm it. At correction again, Doc, ha? Hindi ko siya sinilipan, sabi. Oo na, binibiro ka lang naman. You just have to wait for a few more days, pare. Malalaman mo na ang resulta. Kung match ba siya sa DNA ng ninong mo. I can't wait. Sana naman matapos na tong paghahanap ko. Animoy napapagod na samandal siya sa kanyang swivel chair. Paano kung siya nga ang hinahanap mo? Then I will give her kung anong para sa kanya. Yun lang? Anong yun lang? Ano pa bang dapat kong gawin? Hindi mo siya aayain magpakasal? What? Napaubos siya nang wala sa oras dahil sa tanong na yon ng kaibigan. Albert, what the hell are you talking about? Bakit ko naman siya ayayain magpakasal? Kasi matagal mo na siyang hinahanap. Oo, matagal ko na siyang hinahanap. Pero dahil yun ang bilin sa akin ni Ninong bago sila mawala. Talaga ba? Bakit mukhang type mo rin siya? Nakangising hirit pa ni Albert. Huwag ka nga intrigero. Did I say na type ko si Beatrice? Hindi naman ah. You don't have to state the obvious, dude. Ewan ko sa'yo, Albert. Bumalik ka na nga sa klinik mo at magpakita ka na lang ulit sa akin kapag may result ng DNA. Pagtataboy niya dito. Someone is excited here. Basta ako ang best man, ah. Napahalakak si Albert nang batuhin ito ni Clade ng ballpen. Matagal nang magkaibigan ang dalawa, kaya naman kilalang kilala na ni Albert ang kaibigan. Kaya alam nito kapag in love o may nagugustuhan si Clade. Sa mga sumunod na araw ay nagkakanilalo si Beatrice kay Clade. Hindi na kasi siya nito pinapahirapan at sinusungitan. Pero madalang na rin niya itong makita sa production. Kahit nang i-announce ng supervisor kung sino ang nakapasa sa training ay wala si Clade.
Congrats, Beatrice. Nakapasa ka na sa training. Isa ka ng ganap na butcher. Pagbati sa kanya ni Anton. Salamat, Anton. Parang hindi ko yata masyadong nakikita rito si Sir Clade. Pasimple niyang iginala ang mga mata para hanapin ang binata. Baka busy na sa ibang branch. Siya rin daw kasi ang nagtitrain ng mga tao sa ibang branch eh. Kaya pala. Napatango-tango na lang siya sa sinabi ni Anton. Gusto sanang magpasalamat ng personal ni Beatrice kay Clade dahil sa pagkapasa niya sa training. Sa wakas ay may regular job na siya. Makakapag-ipon na siya para sa pag-aaral niya. Dahil hindi naman niya ito makita, ay nafocus na lamang siya sa trabaho. Pero kinahaponan ay pinatawag siya ni Clade sa office nito. Nasa office lang pala siya. Bakit hindi man lang siya nagpakita kanina? Mahinang tanong niya sa sarili habang papasok sa opisina ng boss. Walang Beatrice ha? Miss na miss? Girlfriend? Question niya sa sarili sa isipan. Akmang kakatok na siya sa pinto nang bigla itong bumukas. Ay, gwapong baka. Gulat na sambit ni Beatrice. Mukha ba akong baka? Well, at least you find me handsome, huh? Pangaasar ng ngiting tura ni Clade. Pasensya na po, sir. Nagulat po kasi ako sa inyo. Pinapatawag niyo raw po ako? Yes, come in please. Niluwagan nito ang bukas ng pinto para pumasok si Beatrice. Tumalima naman siya. Pagkaupo niya sa upuang nasa harapan ng mesa ni Clade, ay may iniabot itong envelope sa kanya. Ano po ito, sir? Open it and see it for yourself. Gusto sanang mapaingos ni Beatrice sa tugon nito, pero pinigilan niya ang sarili. Ano naman kaya ang laman nito? Pa-suspense pa kasi eh. Reklamo niya sa isip. DNA test results, sir? Yes. Pero, bakit nandito ang pangalan ko? Anong ibig sabihin nito, sir? Hindi niya maipaliwanag pero biglang binundol ng kaba ang dibdib niya nang mabasa ang pangalan niya sa dokumento. I had you investigated, Beatrice. Napatitig siya sa gwapong mukha ng lalaki. And a DNA test result confirms na ikaw ang nawawalang anak ng ninong at ninang ko. Paliwanag pa ni Clade, pero lalo lang siyang naguluhan. Anong sinasabi mo, sir? Anong anak? Anong ninong at ninang? That means ikaw ang nawawalang anak ng ninong at ninang ko, Beatrice. Po? Kasosyo ng mga magulang ko sa negosyo ang mga magulang mo. Your name is Georgina Meneses. Malinaw sa resulta ng DNA test na ikaw ang si Georgina. Match ang DNA mo kay Ninong. Nakumpirma na rin ng private investigator ang lahat. Naiwala ka sa palengke ng yaya mo nung 3 years old ka pa lang. At yung mag-asawang nakakuha sa'yo ay binenta ka. Pero nung nagkaanak ang mag-asawang bumili sa'yo, binigay ka nila sa ampunan. Mahabang salaysay ni Clade sa kanya. Totoo ba to, sir? Ibig sabihin po ba mayaman si nanay at tatay? Saka ano pong negosyo, sir? Yes, Beatrice. They are rich. Pero hindi kita mamadaling maniwala. I will give you time to process everything. Pero gusto kong malaman mo na ang mga magulang mo ay co-owner ng kumpanyang to. Po? Nagbibiro po ba kayo, sir? Gulat niyang tanong. I'm not. Actually, hindi ako basta general manager and butcher trainer lang dito. I am the CEO of this company at anak ako ng partner ng mommy at daddy mo. But sadly, my parents are both gone now. Kasama na sila ng parents mo. My mother died from cancer and my dad died from heart attack. Pati sila ay gusto ka na rin mahanap para magkasama nating itaguyod ang legacy ng mga parents natin. Unfortunately, hindi mo na sila na-meet. Namilog lalo ang mga mata ni Beatrice. Hala, sir, ang yaman mo pala. Bilyonaryo ka po pala. Kaya pala naipagamot ng may-ari nito si Blair sa Amerika. Tapos ang dami mong regalo sa ampunan nung nakaraan. Ikaw po pala ang may-ari ng Perez Company. Bakit hindi ko naisip na Perez nga pala ang apelyido mo? Pero huwag mong kakalimutan na kasosyo dito ang parents mo. It means mayaman ka rin, Beatrice. Hindi ko lubos maisip, sir. Parang panaginip lang. Pero kung totoong wala na mga magulang ko, paano ka nakakuha ng sample nila? Pagtataka niya. May kaibigan akong doktor. Bago nawala si Ninong at Ninang ay nag-iwan sila ng samples nila para kapag nahanap ka na ay may magamit kaming sample para sa DNA test. Ganun ba? Nakakalungkot lang at hindi ko na sila naabutang buhay. Ulila na pala talaga ako. Bigla na lang tumulo ang mga luha ni Beatrice nang malamang patay na ang mga magulang niya.
Nagulat siya nang yakapin siya ni Clade. Alam kong mahirap tanggapin na wala na mga magulang mo. Pero nandyan naman sina sister at ang mga bata na nagmamahal sa'yo. At alam ko ring mahal na mahal ka ni Ninong at Ninang. Sabi ni Clade sa kanya. Ilang sandali pa nga ay kumalma na si Beatrice. Salamat, sir. Binigyan niya ng tipid ng ngiti si Clade. Pwede ba muna ako mag-undertime? Gusto ko lang makausap si na Sister Margaret. Ihahatid kita. Hindi na. Maagap na pigil niya dito. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Napahinga naman ng malalim si Clade. Alright, I understand na nagulat ka sa nalaman mo. Sige, makakaalis ka na. Just update me, okay? Sige, sir. Just call me Clade from now on. Napatitig muna sandali si Beatrice sa binata bago ito napatango. Okay, aalis na ako. Paalam niya saka lumabas ng opisina nito. Nasundan na lang siya ng tingin ni Clade. Bakit ngayon ko lang napansin ang malaking pagkakahawig niya kay Ninang? Wala sa sariling tanong ni Clade sa sarili. Samantala, umuwi si Beatrice sa bahay ambunan para sabihin kina Sister Margaret ang nalaman niya tungkol sa kanyang pagkatao. Nang ikwento niya sa mga ito ay maging ang mga ito ay hindi makapaniwala sa sinabi niya. God is good to you, Beatrice, sabi ni Sister Margaret. Oo nga po, sister. Pero paano ko po haharapin ang lahat? Sinabi po sa akin ni Clade na wala na mga magulang ko at tanging kayamanan na lang nila ang natira. Ano pa ang saysay nun? Hikbing sambit niya sa matanda. Bumalik ka sa kanya at magpasalamat. Harapin mo siya at tanggapin ang tunay mong pagkatao, iha. Muli siyang yumakap sa mga madring kumupkup sa kanya. Mga ilang oras siyang nagpalipas ng nararamdaman, saka muling bumalik sa opisina ng boss niya. Pagkabukas niya ng pinto ay nakita niyang isang babae na halos subad na habang nakayakap kay Clade. Nakalimutan kasi niyang kumatok dahil sa dami ng iniisip niya. Oops, ang mata ko. Sambit niyang napalakas. Nakita niya na ang pagtulak ni Clade sa babae. Beatrice? Sorry sir, ituloy niyo na yan. Lumabas siya pero hinabol siya nito. Can I explain? Wala po kayong kailangang i-explain sir. Pasensya na po hindi mo na ako kumatok bago pumasok. Hindi yun ang pinansin ng lalaki at tinawid ang pagitan nila. Thank you. You saved my day, Beatrice. Clade, who's that girl? Nilingon nila ang babaeng kasama ni Clade. She's my girlfriend. Please leave us alone. Sabi ni Clade. What? Are you kidding me? Tumawa ang babae at lumapit kay Beatrice at takmang hihilahin ng buhok niya pero hinila siya ni Clade. Tama na, lovely. Kung gusto mong maayos ang problema ng pamilya mo, umalis ka na. Are you threatening me, Clade? Yes, I am. Kaya umalis ka na. Fine, loser. Umalis ito at nagmarcha palabas habang inaayos ang damit. Sir, girlfriend mo yun? Nope. Acting like my jealous girlfriend. Ngumiti ito at niyakap siya. Hoy, bakit nangyayakap ka, sir? Masaya lang ako. Kapag ba masaya, nangyayakap na? Imbes na sagutin ay iba ang sinabi ni Clade sa kanya. Bukas, ihanda mo ang lahat ng school documents mo at mag-enroll ka na. Bukas din pupunta si attorney dito para ilipat ang mga naiwan ng ninong ko sa pangalan mo. At siya nang bahala sa lahat, pero sa isang kondisyon. Bakit may kondisyon? At ano naman yun? Be my wife. Po? No more buts and what ifs, Beatrice. Inikot ng lalaki ang braso nito at bigla siyang hinalikan. Nanlaki na lang ang mga mata niya sa gulat at sa bilis ng mga pangyayari. Maghanda ka na, okay? Sabi ni Clade sabay alis. Ilang oras nang nakatulala sa kawalan si Beatrice. Kasalukuyan siyang nasa simbahan. Pagkatapos nilang mag-usap ni Clade ay doon siya nagpunta dahil gusto niyang makapag-isip ng mabuti. Gusto niya ring humingi ng sign kay Lord kung ano ang dapat niyang gawin. Masyado siyang nalulula sa mga nalaman. Napakabilis ng pangyayari. Lord, sobrang bilis po ng pangyayari. Nalaman ko na anak pala ako ng mga kasosyo ng mga magulang ni Clade sa negosyo. Hindi lang pala siya basta trainer o manager lang ng kumpanya. Anak mismo siya ng may-ari ng kumpanya at CEO pala siya ng Perez Foods. Nakakapag-aral na raw po ako sa kolehiyo. Pero may kondisyon naman. Gusto niya na magpakasal kami. Ay,
Ano pong gagawin ko, Lord? Tatanggapin ko po ba? Alam ko pong gwapong lalaking yun pero napakasungit naman. Baka hindi ako maging masaya sa kanya. Bigyan po ninyo ako ng sign. Please? Mahabang salaysay niya kay Lord. Pagkatapos ay pumikit siya at taimtim na nagdasal. Aminado si Beatrice na attracted siya kay Clade. Pero parang masyado siyang nabibilisan sa mga pangyayari. At natatakot din siyang masaktan. Dahil mukhang lapitin din ito ng mga babae. Gaya na lang ng babaeng naabutan niyang kasama nito sa opisina. Ipinaliwanag na ni Clade na ipinipilit lang ni Lovely ang sarili dito. May problema ang kumpanya ng mga magulang nito. Kaya sinusubukan nitong akitin si Clade. At ang tagpong naabutan ni Beatrice sa opisina ay pilit na itinutulak ni Clade ang babae palayo dito. Gusto niya si Clade. Pero sapat na ba ang pagkakagusto niya at pagiging magkasosyo ng mga magulang nila para pumayag siyang magpakasal dito? Ilang minuto din siyang nagmuni-muni bago siya lumabas sa simbahan. Napakunot ang noo ni Beatrice nang makita ang pamilyar na lalaki. Si Clade ba yun? Pinakatitigan niya ang lalaking pinagkakaguluhan ng mga batang pulubi sa labas ng simbahan. Binibigyan nito ng hamburger at juice ang mga bata. Hindi niya napigilang mahawas ang ngiti ni Clade habang kinakausap ang mga bata. Pero nawala ang ngiti ni Beatrice nang may isang magandang babae ang lumapit kay Clade. At nanlaki ang mga mata niya nang punasan nito ang pawis sa noo at leeg ni Clade. Bigla siyang nakaramdam ng panibugho. Sorry Lord, pero parang gusto ko pong manabunot. Malalaki ang hakbang na naglakad siya palapit sa kinaroroonan ng mga ito. Clade. Hey, tapos ka na bang magsimba? Nakangiting tanong sa kanya ni Clade. Pero hindi niya pinansin ang tanong nito. Sino siya? Sabay baling niya sa babae. Actually, I don't know her. I'm sorry, miss, pero may girlfriend na ako. Lumapit sa kanya si Clade at humawak sa bewang niya. Correction, fiancé. Sabat ni Beatrice. Pasensya na, akala ko wala siyang kasama. Bye. Nagmamadaling umalis ang babae. Nakaingos na sinundan ito ng tingin ni Beatrice. Gulat na nasa po niyang labi dahil bigla na lang siyang hinalikan ni Clade. Mukhang selosa ang fiancé ko ah. Wala nang bawian. Sa'yo mismo nang galing yun. Bakit ka basta na lang nang hahalik? May mga bata. Ikaw kasi, ang cute mong magselos. Hindi ako nagsiselos no. Niligtas lang ulit kita. If you say so. Kibit-balikat na sabi ni Clade. Saka nakangiting binalingan ng mga bata. Mga bata, nandito na ang fiancé ko. Aalis na kami. Magpapakabait kayo ha. Habili nito sa mga bata. Salamat po kuya. Babay po ate ganda. Sabay-sabay na sabi ng mga bata. Ngilitian niya ang mga ito at kinawayan. Bye-bye. Mag-iingat kayo sa kasada ha. Iginiya siya ni Clade papunta sa nakaparada nitong kotse sa di kalayuan. Gusto mo bang kumain muna tayo sa labas bago kita ihatid sa bahay ampunan? Sige, gusto rin kitang makausap eh. Alright, let's go. Sa daan papunta sa restaurant ay wala silang inikan. Ramdam ni Beatrice ang mabilis na tibok ng puso niya. Parang biglang gusto niyang bawiin ang sinabi kanina. Nakakahiya. Ando bang pumasok sa utak ko at sinabi ko yun kanina. Pinangalandakan ko na fiancé ako ni Clade. Yung babaeng yun naman kasi eh. Kastigo niya sa sarili. Habang si Clade naman ay abote nga ang ngiti habang nagmamaneho. Hindi naman mapigilan ni Beatrice ang mapatitig dito. Mas gwapo pa siya ngayon na nakangiti siya at hindi kunot ang noo. Alam ko na nagwagapuhan ka sa akin, pero baka naman matunaw ako niyan. Nalaki ang mga matang napaiwas siya ng tingin. Hindi kaya, ang feeling at assuming mo namang masyado. Ang hilig mo namang mag-deny, girlfriend. Hindi ako nagde-deny, no? Me too. I know, naging masungit ako sa'yo nung una. But the truth is, I really like you, Beatrice. Pag-amin nito na ikinapula ng mukha niya. Ako rin. I like you, sir. Kahit na ang sungit mo at lagi mo akong pinapahirapan. Nagulat siya nang biglang itigil ni Clade ang kotse sa gilid ng kasada. Bakit mo inihinto ang... Hindi niya na natapos ang sasabihin nang bigla siya nitong halikan sa labi. Ang nanlalaking mga mata ni Beatrice ay unti-unting pumikit. Kahit hindi marunong humalik ay tinugon niya ang halik ni Clade.
Pagkatapos ng halik ay pinagdikit ni Clade ang noon nilang dalawa ng dalaga. Our feelings are mutual din. Gusto na sana kitang pakasalan kaagad. Pero gusto kong maabot mo muna ang mga pangarap mo. Kaya hihintayin muna kitang makapagtapos sa college. Sincere na saad nito. Salamat, Clade. Anything for you, babe. Babe? Yes, babe. Yan ang magiging tawagan natin simula ngayon. Okay, babe. Muli siyang pinataka ng mabilis na halik sa labi ni Clade. Saka ito nagmanehong muli. Pagkatapos nilang mag-dinner sa labas ay inihatid na ni Clade si Beatrice sa bahay ampunan. Personal din itong hinigi ang kamay ng dalaga kay Sister Margaret at sa iba pang madre na nagpalaki kay Beatrice. Nang sumunod na araw ay sinamahan ni Clade si Beatrice na mag-enroll sa papasukan nitong university sa probinsya ng Quezon. Ayaw ng dalaga sa Maynila at malayo raw sa ampunan. Pinagtitinginan si Clade ng mga kababaihan sa university at may mga lantaran pa na nagpapapansin sa kanya. Pero walang pakialam si Clade dahil ang atensyon niya ay na kay Beatrice lang. Dapat sa kotse ka na lang naghintay. Kaya ko namang mag-enroll mag-isa eh. Hindi naman na ako bata. Wika ni Beatrice sa kanya. Kanina pa siya ritong pinapabalik sa kotse. Pero ayaw niyang iwan to. Matapos makita ang mga college boys na makakasalamuhan nito sa university, ay parang gusto na lang niyang itago ang dalaga. It's okay. Mas gusto kitang samahan. Okay, ikaw ang bahala. Kibit balikat na lang nito. Pagkatapos mag-enroll ay sinamahan niya naman sa mall si Beatrice para mamili ng mga gamit nito. Tama na siguro to. Hindi ko naman kailangan ng maraming damit. May uniform naman kami sa university. At saka may mga damit pa naman ako. Napangiti si Clade dahil hindi katulad ng ibang babae si Beatrice. Hindi ito maluho at maarte sa gamit. Alam ko, pero dapat kang mamili ng mga gamit para sa mga okasyon. At saka hindi mo nakamit ang mga gagandang bagay noon. Kaya naman bumili ka ng mga gusto mo. Nagpakahirap si Ninong at Ninang para maging maganda ang kinabukasan mo at makuha mo ang mga gusto mong bagay. Nako, kahit na. Ayoko pa rin maging maluho. Tama na sa akin ang simple lang na buhay. Ikaw ang bahala. Basta kunin mo ang lahat ng magustuhan mo. Pwede bang mamili rin ako ng para sa mga bata sa ampunan? Tanong ni Beatrice. Sure. Pwede mong gamitin sa kahit na anong gusto mong perang iniwan sa'yo ng mga magulang mo. Salamat. Siguradong matutuwa ang mga bata kapag may uwi ako sa kanila. Doon tayo sa kids section. Okay, let's go. Naglalakad na sila papunta sa kids section para sa mga bata nang kausapin siya ni Beatrice. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba napapagod? Wala ka bang ibang gagawin? Baka kailangan ka na sa factory. I'm okay. Don't worry, nag-enjoy akong samahan ka. Wala rin akong ibang gagawin. All of my time is yours. Napangiti si Clade nang makitang namula ang pisngi ni Beatrice. Tara na nga, ayang ka na naman eh. Pinapakilig mo na naman ako. That's right, kiligin ka lang. Tuwang-tuwa ka naman. Of course. Etchosero. Hindi niya napigilang matawa ng malakas sa sinabi nito. Nagpatianod na lang siya nang hilahin siya ni Beatrice papunta sa kids section. Pagkatapos mag-shopping ay kumain muna sila bago ihatid ni Clade si Beatrice sa bahay ampunan. Kinabukasan naman ay sinamahan ni Clade si Beatrice sa puntod ng mga magulang nito. Ninang, ito na po ang anak niyong si Georgina. Sa wakas ay nahanap ko na siya. Sayang nga lang at wala na kayo. Pero wag po kayong mag-alala, hindi ko po siya pababayaan. Ako na pong bahala sa anak niyo. Kaya gusto ko rin pong kunin ng pagkakataon na to para hingin ng permiso niyo na pakasalan ng anak niyo. Mamahalin ko po siya taalagaan. Sincere at madamdaming wika ni Clade sa puntod ng mga magulang ni Beatrice. Naluluha namang hinaplos ni Beatrice ang puntod ng mga magulang. Hello po, Mommy, Daddy. Ang tagal kong pinagdasal na sana'y makilala ko ang mga magulang ko. Sayang at hindi na pala mangyayari yun. Pero salamat pa rin po, kasi nalaman ko na hindi niyo ako sinukuan. Hinanap niyo ako, at dahil sa inyo, nakilala ko ang lalaking mamahalin ko. Sinulya pa nito si Clade. Pagkatapos mag-alay ng panalangin para sa mga magulang, ay nagstay pa ng ilang minuto doon ang dalawa. Sunod nilang pinuntahan ay ang bahay ni na Beatrice. Kahit wala na mga magulang ng dalaga,
ay pinanatili itong maayos at malinis ni Clade sa pamamagitan ng pagkuha ng caretaker na mangangalaga sa bahay. Ang ganda at ang laki nitong bahay. Manghang inilibot ni Beatrice ang paningin. Pwede mong palipatin dito sina Sister Margaret at ang mga bata. Suggestion ni Clade. Talaga? Oo, sa'yo ang bahay na to, Beatrice. Pwede mong gawin ng kahit na anong gusto mo, or patirahin ng kahit na sinong gusto mo. At least kapag nandito na sila, pwede nilang makatulong sa pag-aasikaso sa mga bata sina Manang. Napansin ko rin na masyado ng luma at maliit ang bahay ang punan. Dito maluwag sila. Dagdag pa ni Clade. Siguradong matutuwa ang mga bata. Salamat, Clade. Walang anuman, Beatrice. Mahal kita, kaya kung anong ikakasaya mo, ikakasaya ko rin. Ang swerte ko sa'yo ah. Maswerte ako sa'yo. Nakangiti niyang sabi. Kung naging sakim ka ay baka hindi mo na ako hinanap. Marahan naman niyang hinagod ang likod ni Beatrice. Ibinibigay ko lang kung anong para sa'yo, Beatrice. Siya nga pala, may mga photo akong nakita. Meron dong pictures mo ng baby ka pa lang, hanggang 3 taong gulang ka. Talaga? Pwede ko bang makita? Siyempre naman. Dinala siya ni Clade sa malawak na sala at may kinuha itong photo album sa isang drawer. At sabay nilang tiningnan ng mga litrato roon noong bata pa si Beatrice. Ang cute mo rito oh. Itinuro ni Clade ang isang litrato ni Beatrice. Sila pala ang mga magulang ko. Maluhaluhang hinaplos niya ang litrato kung saan karga siya ng daddy niya at katabi nito ang kanyang ina. Huwag ka nang umiyak. Maaga silang nawala dahil sa aksidente. Pero siguradong masaya na sila ngayon kasi nakauwi ka na. Pag-alo ni Clade sa kanya. Georgina Regina Meneses. Binasa ni Beatrice ang pangalang nakasulat sa pahina ng photo album. Yan ang buo mong pangalan. Kung nasanay ka sa Beatrice ay ayos lang naman. Pero kapag inasal na tayo, magiging Mrs. Perez ka na. Yan ka na naman sa mga banat mo eh. Parang kailan lang ang sungit mo sa akin. Pabirong inirapan niya ito. Sinungitan mo rin naman ako ah, kaya it's a tie. At least now I know na deads ka pala sa akin. Love language mo na pahirapan ako sa factory no, para mapansin ko. Wow, grabe yan ah. Pero kilig ka naman. Siyempre naman. Pero tama ka. Nagpapapansin nga ako sa'yo kaya kung saan-saan kita dinadalang pwesto. Sinusubukan ko lang naman ng pasensya mo eh. Did you know na pinahanga mo ko ng first day mo? Wala pang naglakas loob na sagot-sagutin ako. Ikaw lang. Nagkatawanan na lang silang dalawa nang maalala ang una nilang pagkikita. Gaya nga ng gustong mangyari ni Beatrice, pinalipat niya sa bahay ng mga magulang ang mga bata sa ampunan at sina Sister Margaret. Sa tulong ni Clade ay naiparenovate nila ang mga kwarto na akma para sa mga bata. Nagpagawa rin sila ng activity room para sa mga ito. Habang si Blair naman ay naging successful ng operation sa Amerika. Kailangan nang itong obserbahan pa ng ilang buwan bago ito bumalik sa Pilipinas. Nang dumating ang pasukan ay nagsimula ng maging busy si Beatrice. Bumalik naman sa pamamahala ng negosyo si Clade. Pero paminsan-minsan ay nakakapaglaan pa rin sila ng oras para sa isa't isa. Gulat na gulat ang lahat ng empleyado ng Perez Foods at Perez Group of Companies nang formal siyang ipakilala ni Clade bilang part owner ng kumpanya. Hindi makapaniwala ang mga kasamahan ni Beatrice sa factory na ang prinsesa ng mga butcher sa Perez Foods ay reyna pala ng kumpanya. Matuling lumipas sa mga araw at sa araw mismo ng graduation ni Beatrice ay nagpropose sa kanya si Clade. At makalipas na ang ilang buwan ay ikinasal ang dalawa. Sa wakas, Mrs. Perez, handa ka na bang bumuo ng pamilya kasama ko? Tanong ni Clade sa asawa matapos silang makapag-solo after ng kasal. Siyempre naman, Mr. Handsome Hobby. Yumakap si Beatrice ng mahigpit sa asawa. Thank you sa paghahanap sa akin, Clade. Ikaw ang bumuo sa pagkatao ko. Sincere na sabi niya sa asawa. Hindi lang ikaw ang nabuo, kasi ikaw din ang bumuo sa buhay ko, babe. Akala ko kapag nakita kita ay magpo-focus na ako sa sarili kong buhay. Hindi pala, dahil ikaw ang magiging buhay ko. Hindi mo lang ako nagdalawang isip na sabihin sa'yo na pakasalan mo ako kahit na hindi ako sigurado kung mahal mo rin ba ako. Pero salamat, dahil minahal mo rin ako, kahit na masungit ako sa'yo noon. Sabay halik nito sa noon ni Beatrice. I love you, Georgina Regina Perez.
I love you more, Clade. Tugon niya sa asawa. Pagkatapos ng honeymoon nila sa abroad ay magkatulong nilang pinamahalaan ang negosyong naiwan sa kanila ng mga magulang nila. Hindi rin pinabayaan ni Beatrice ang mga bata sa bahay ampunan kahit na kay Clade na siya nakatira. Makalipas ang 1 taon ay binayayaan na sila ng anak, kaya naman naging lubos na ang kaligayahan nilang dalawa. Bukod sa mga bata sa ampunan na para na nilang mga anak, at dahil parehas silang solong anak, kaya napagpasyahan nilang bumuo ng 5 pang supling. Mas marami, mas masaya ang pamilya. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.